Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng mga runestone. Shoutout po Count Jamari, Abarratige. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, dumating ang bida-bida na tauhan ng ating bida na si Kaor na akala mo kung sino na uubusin ang mga kalaban, pero salamat pa rin dito ay nagawa nilang talunin ni Tatang Gillian ang kanilang kalaban ng magkasama. Napatay nila ang general ni Harold na si Houghton. Pagpapatuloy, bahagyang lumipat ang eksena sa teritoryo ng Rayfold, kung saan naririto ang namumuno na si Amelia. Ang isa sa matinik na pinuno rin na sa nakaraang buhay ni Ghislaine ay ito lang ang teritoryo sa norte na hindi niya magawang masakop ng buo, dahil sa pinuno nito na si Amelia na halos pantayan ang abilidad ni Ghislaine sa stratehiya. Sa loob ng kastilyo ni Amelia, dito ay nagpupulong ang mga ito kasama ang kanyang mga tapat na basalyo at mga pinuno sa lugar na ito, pinag-uusapan nila ang digmaan na nagaganap ngayon laban sa Fenris at Desmond. Dito ay sinabi ng mga tauhan ni Amelia na habang ang pinuno ng Fenris na si Ghislaine sinama ang ilang mga hukbo nito patungo ng Perdium para sumabak sa digmaan sa teritoryo ng kanyang ama, si Harold Desmond naman daw ay umatake sa Fenris para samantalahin ang pagkakataon. Inulat rin nila kung gaano mabilis na inubos ni Desmond ang ikalawang hukbo ng kaharian gamit ang 30,000 na sundalo ni Desmond, na ngayon ay direktang inaatake ang Fenris. Sabi ng lalaking may kakaibang sombrero, napakahusay ni Count Harold, umatake siya kung kailan nahati ang hukbo ng Fenris at wala si Baron Fenris. Sabi naman ng isa, kaya lang, kahit ito ay digmaan na sinimulan ni Baron Fenris, ang pagpaalang bahala sa utos ng Duke Delphine at sumalakay ay talagang perpekto ang pagkakataon. Sabi naman ng kanang kamay ni Amelia, kamahalan, pag nagpatuloy po ito, tiyak na mawawasak ng gusto ang Fenris, at magkakaroon ng malaking sira sa puwersa ang buong Perdium kung magkataon. Dito ay napapaisip-isip itong si Amelia sa mga balita na nakarating sa kanya, tinitimbang ang mga kaganapan ngayon. At sa pag-iisip nito, bigla-bigla siyang napangiti. Isang ngiti na talagang tunay na may naisip na naman itong isang kalokohan, isang hakbang na talagang magpapabago ng sitwasyon. Sabi nito, isa lang ang magandang gawin natin sa ganitong pagkakataon, kung inatake ni Desmond ang teritoryo ni Baron Fenris habang wala ito, ang gagawin naman natin ay ang atakihin ang teritoryo ni Count Desmond habang wala siya. Ito ang napakagandang plano ni Amelia Rayfold, na sakto ito sa kwento mismo sa novel. Matapos sabihin iyon ni Amelia, nagimbal ang silid na ito sa kanilang narinig mula sa kanilang kamahalan, dahil talagang isang tusong plano, at isang pagsisimula rin ng digmaan laban sa pinakamalakas na teritoryo sa norte. Sabi naman ng kanang kamay ni Amelia, habang nakikinig ang mga ito, sa totoo lang ang teritoryo ni Count Desmond ngayon ay walang kaalaman-laman, dahil halos lahat ng kanyang puwersa ay dinala na niya sa digmaan laban sa Fenris. Ang tanong ang isa sa mga ito, pagkatapos po nun, anong gagawin natin? Sabi nito, kung gagawin natin iyon, kailangan natin maghanda ng isang malakihang digmaan, dahil ang kakalabanin natin ay ang pinakamalakas na angkan sa norte, tiyak na babawi si Count Harold sa oras na magawa na niyang masakop ang Fenris. Dinagdagan pa ito ni Amelia, kung hindi tayo kikilos ngayon, isa tayong malaking hangal. Sabi nito na talagang wala itong sasayanging pagkakataon ngayon, dahil oras na para magpalawak pa ng hukbo at puwersa. Sabi pa ni Amelia, sa oras na makuha na ni Desmond ang Fenris, mas lalawak ang kanyang kapangyarihan sa norte, at walang duda na siya na ang magiging bagong kalaban ng angkan ng Delphine at kapag nanalo naman si Ghislaine sa digmaan na iyon, tiyak na si Ghislaine na ang pinakamalakas sa norte. Pagpapatuloy pa nito, ang angkan ng Duke Delphine ay tiyak na hindi papayag na walang gagawin ito. Ganun pa man, kahit na anong mangyari, manalo matalos si Desmond, sira na ang pangalan niya sa angkan ni Duke Delphine, kaya pag nakuha ko ang teritoryo niya, sa tingin kaya ninyo hindi ako susuportahan ni Duke Delphine? Tanong nito, nang ailatag ni Amelia ang lahat ng iyon ay nanlaki ang mga mata ng mga ito, hindi sila makapaniwala sa taglay na talino ni Amelia. Dito ay napangiti pa ang isang ito, at nasabi sa sarili na ang plano ni Amelia ay parehas na saklaw ang teritoryo ng Desmond at Fenris, na alinman sa dalawa ang mangyari ay tiyak na panalo ang angkan ng Rayfold, dahil madidagdagan ang teritoryo nito. Bilang pagtatapos ng plano, sabi nitong si Amelia, kailangan na nating kumilos ngayon. Nakangiting sabi nito,
Ito ang taglay na talino at husay ni Amelia pagdating sa pag-iisip ng plano sa ganitong klase ng sitwasyon. Matalino talaga ito sa digmaan, dahilan kung bakit hindi ito magawa-gawang patayin o sakupin ni Ghislaine. Matapos noon, ay agad nang kumilos ang mga tauhan ni Amelia, para isagawa ang kanilang lihim na pag-atake sa teritoryo ni Harold. At sa pangunguna ng Commander General ni Amelia, nagsimula na sila ng malawakang pananakop laban sa teritoryo ni Harold. Ihanda ang hukbo, utos nito. Ayon na nga sa ibaba ni Amelia ngayon, ay kitang-kita nito ang dami ng kanyang hukbo ngayon. Talagang tuso ang babaeng ito. Manalo man si Ghislaine sa laban niya kay Harold, ang totoong mananalo naman sa digmaan na naganap ay walang iba kundi ang babaeng ito. Dito ay ang iisip ng malalim itong si Amelia. Sabi nito, Ghislaine, alam kong kahit na malakas ang hukbo ni Harold, alam ko ring hindi ka basta-basta matatalo. Masyado mo nang nakuha ang atensyon ko sa lahat ng mga ginagawa mo. Sabi pa ng isang ito sa kanyang sarili, maghantay ka lang Ghislaine, darating rin ang oras na ako ang aatake sa iyo. Sabi nito na talagang abot tenga ang ngiti sa plano na tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya lang habang mag-isa ito na nag-iisip at masaya sa itaas, naputol ang kaligayahan nito. Iyon ay dahil dumating rito si Belinda. Sabi nito, kamusta po Madam Amelia, na agad na ikinagulat ni Amelia. Dahil doon, agad itong lumingon sa kanyang likuran, dahil hindi niya naramdaman na may lumapit sa kanyang likuran, at nagtataka ito bakit nakapasok ito sa kanyang teritoryo na hindi nalalaman ng kanyang mga tauhan. Sabi pa nitong si Amelia, kung ang pag-uusapan ay si Madam Amelia, tiyak na talagang hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito, tulad po ng inaasahan, napakahusay ninyo. Nakangiting sabi nitong si Belinda, na mukhang pati ang galawang ito ni Amelia ay talagang nabasa rin ni Ghislaine. Agad itong lumapit kay Amelia, tinutukan niya ito ng patalim sa leeg, at nagsabi, tulad ng sinabi ng aking kamahalan. Ganito nga ang ginawa mong hakbang, sabi nito kay Amelia, na nagulat, na alam pala ni Ghislaine ang gagawing hakbang ngayon ni Amelia. Tandang-tanda ni Amelia ang tinig ng babaeng may hawak sa kanya. Iyon ay dahil minsan na rin itong ginawa ni Belinda sa kanya noong una, bakit ka naririto? Tanong ni Amelia kay Belinda. Huwag kang maingay, naparito ako dahil may minsang pinapasabi ang aking kamahalan sa iyo. Sabi nitong si Belinda, na kahit may pagkakataon ng patayin si Amelia, hindi ito ginagawa ni Ghislaine, iyon ay dahil may gamit sa kanya ang talino at husay ng babaeng ito. Sabi pa ni Belinda, hindi po maganda na magmadali kayo sa plano ninyo ngayon Madam Amelia, siguro mas maganda na mag-adjust muna kayo sa plano po ninyo ngayon kung ako ang masusunod, sabi nito, na pinag. Pawisan ng malamig itong si Amelia. Sa kabilang banda naman, sa teritoryo ng Fenris, kung saan nagaganap ang digmaan, dito ay mas lalong umiinit ang tagpo ng labanan. Ang palakol ni Gillian na ginamit pang patay sa general ni Harold na si Hutton ay naririto ngayon at nakatarak pa rin sa ulo ng kalaban. Nahinto sa pagsalakay ang mga kabalyero ni Harold sa kanilang nakita, dahil ang kanilang kamahalan ay napahinto rin ngayon. Dito ay talagang natulala sa takot ang isang ito, dahil isang pangyayari ang hindi niya inaasahan na naganap, Hutton, salitang lumabas sa bibig niya ngayon. At napasigaw pa ito ng husto sa pangalan ng kanyang tauhan, Hutton. Sigaw nito ng ubod lakas, dahil naunawan na niyang namatay na ang kanyang kanang kamay sa digmaang ito. Dahil doon, agad bumaling ng lusob itong si Harold, imbis na palusab sa pangkat ni Vanessa, biglang pamaling ang mga ito kung saan naroroon si Kaur at si Gillian na taumapo sa kanyang general. Sabi ni Kaur, tatangjan ka lang, akong bahala rito. Nagtanong pa ito kay Gillian, teka tatang, yan na ba yung Desmond? Papalapit na siya rito, malakas ba yan? Tanong nito kay Gillian na hirap ng huminga ngayon. Sabi pa ni Kaur, mukhang malakas ata yan tatang, maghanda ka na. Hoy tatang anong nangyari sa iyo? Tanong na pagkagulat nitong si Kaur dahil bigla na lang bumagsak itong si Gillian. Ayun na nga, tuluyan hanggang bumagsak ang katawan ni Gillian ngayon, dala ng mga pinsala. At pagod nito sa tindi na ginawa niyang sakripisyo sa digmaang ito. At dahil mag-isa na lang itong si Kaur, ramdam niya na delikado siya ngayon. Sabi nito, walang hiya naman talaga mukhang yari na ako nito. Sabi nito, dahil hindi lang si Harold ang kalaban nito, dahil napakarami ng kalaban. Pero dahil talagang abnormal ang isang ito, lalaban pa rin siya. Sabi nito, kung gusto mong pumunta rito, halika.
maglaban tayo? Huwag mo munang isama ang mga tauhan mong iyan, tayong dalawa muna, tignan natin sino ang mas malakas. At ayun na nga sumugod na itong si Kaur sa napakaraming kalaban nito, sabi niya, ako si Kaur, ang commander ng Cerberus Mercenary, ako ang hari ng Iron Cliff, at captain ng hukbo ng Fenris Knights, pakilala ng bida-bida na si Kaur, na ngayon ay nagwawala na si Harold sa mga sandaling ito. Kaya lang bago mapatay si Kaur sa sandaling ito, naririto na ngayon ang ating bida. Sa itaas na bahagi kung saan ito naruroon ngayon, ay hinatak niya ang kanyang pana, na nakatarget ngayon kay Harold. Naririto na nga ang ating bida, ang core ng grupo, pinakawalan nito ang kanyang pana na parabang si Suyu ito, na ang target ay walang iba kundi si Harold. Ayun na nga, dahil sa ginawa ng ating bida na si Ghislaine, biglang nagulat at natigilan ang isang ito sa kanyang paglusob, hindi niya nagawang patayin kaagad si Kaur at Gillian. Hinawi lamang ni Harold ang pag-atakeng iyon ni Ghislaine gamit ang kanyang espada ng walang kahirap-hirap, na si Kaur naman ay nagulat sa kung sino ang umatake kay Harold na nasa harapan niya ngayon. Hindi, salitang lumabas sa bibig ni Harold dahil nakikilala na niya kung sino ang dumating. Ito ang pinakaayaw niyang mangyari, dahil sa oras na dumating si Ghislaine, tiyak na nabigo na ito sa kanyang plano, dahil dapat ay nasakop na niya ang Fenris bago dumating ang ating bida. Dito ay napahinga ng malalim itong Kaur, at lumingon sa lugar kung saan naruroon si Ghislaine. Ngiting-ngiti ang isang ito ngayon, ang tagal mo, sabi nito ng nakangiti, nakitang-kita na nabuhayan ito ng loob sa pagdating ng kanilang pinuno. Captain Ghislaine, sigaw ni Kaur, na heto na nga ang tunay na tagapagtanggol ng mga naapi. Nagmamadali na ngayon si Ghislaine na lumusab patungo kay Harold, dala-dala nito ang kanyang sandata, at ang kanyang kabayo na marunong gumamit ng mana, dahil kulay asul. Narin ang mata nito tulad ng sa ating bida. Dahil sa sigaw na iyon ni Kaur, narinig at nakita rin ito ng mga iba pang tauhan ni Ghislaine, sabi nitong si Pirate Man, at ni Gordon. Ang ating kamahalan ay naririto na, hindi tayo mamamatay, salamat naman, masayang sabi ng mga ito, na para bang nabunutin ng tinek ang mga ito. Ganon rin itong sila Galberic at mga kasama nito. Nagulat at masaya rin sila sa pagdatan ng kanilang kamahalan, dahil alam na nila na magbabago ang takbo ng digmaan. Si Alfoy naman na matatakutin ay napasigaw ng ubod lakas, kupol ka talaga kamahalan, lagi mo kaming pinapakaba, saan ka ba nagpupunta-punta? Lagi ka lang nasa farm nagka-clash na kami rito, sabi naman ni Vanessa, salamat kamahalan naririto na po kayo, masayang sabi nito. Dito ay takang-taka si Harold kung paano nakarating ng maaga at mabilis si Ghislaine, iyon ay dahil alam niya na perpekto ang plano niya na pigilan si Ghislaine na pumunta rito gamit ang digmaan sa Perdium, kaya paano raw nakarating kaagad, sabi nito, huwag mong sabihin sa akin na nagawa mo kaagad mapatay ang lahat ng mga barbarian. Pagtataka nito, kaya lang dahil mag-isa lang na lumulusob ngayon si Ghislaine, natitiyak ni Harold na iba ang nangyari, na hindi natalo ni Ghislaine ang mga barbaro, dahil mag-isa lang itong pumunta ngayon rito. Kaya ang pangamba nito na matatalo sila ay nawala bigla, sabi nito, naririto ka na nga, pero anong magagawa mo kung mag-isa ka lang lalaban sa amin, kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo magagawa kaming talunin lahat na mag-isa, halika rito bata, pumunta ka sa iyong kamatayan, masayang sabi nito nagigil ng tapusin ang ating bida. Kaya lang ang hindi alam ni Harold ay hindi lang mag-isa si Ghislaine, dahil kasama niyang pumunta rito sa Fenris ang kanyang ama at ang mga hukbo nito. Ang isang ito ay lumapit kay Swalter, at nagsabi ng isang utos mula kay Marquess Branford na ang ilang hukbo ng kaharian ay sasama sa Perdium at Fenris sa digmaan na kinahaharap ngayon, bagay na mas nagpalakas palalo sa hukbo ng ating bida. Sabi nito, pakisabi na maraming salamat, seryosong sabi nito, na nakatingin ngayon sa kanyang target, sa kalaban na ng ahas na wasekina ng Perdium at Fenris. Naririto rin ang kanang kamay ni Swalter na si Randolph, sabi nito, mukhang hindi tayo nahuli kuya, hindi pa sila wasak, sabi naman ni Swalter, ayun nga, talagang malalakas rin ang tauhan ng anak kong iyon, hayaan mo na si Ghislaine kay Desmond, tayo nang bahala na ubusin ang mga tauhan niya, utos nito na nangangati na rin ang kamay ni Swalter na patayin ang mga kalaban. Ayun na nga, sa pinagtitigwan ng hukbo ni Swalter o ng Perdium, dito ay agad na sumigaw itong si Swalter, mga kabalyero ng Perdium itaas ang inyong espada,
oras na para ubusin ang mga kalaban, sigaw nito, sabi naman ng mga tauhan nito, tapusin, tapusin, tapusin. At heto na nga, habang nauuna si Ghislaine sa unahan na lumusab kay Harold, sa likuran nito ay nakasunod ang buong hukbo ng per diem, ng kaharian, at ng kanyang hukbo na dala-dala mula Fenris, lahat sila ngayon ay wawalisin ang hukbo ni Harold. Dito ay natigilan itong hukbo ni Harold, ano iyan, napakaraming hukbo, lahat sila ay palusab ngayon sa lahat ng direksyon, at punong-puno ang buong bulubundukin, mas marami sila kaysa sa atin, sabi ng mga ito. Nang magpakita na ang hukbo na dala-dala ngayon ni Swalter, natigilan at nag-inag sa takot ang isang ito. Hindi ito maaari, ang mga armor na iyon ay mula sa hukbo ng per diem at ng kaharian, mukhang kumilos na rin ang kaharian ngayon, sabi nito na takot na takot. Wala ka talagang kwenta Doc Delphine, sabi nito, dahil hindi man lang siya tinulungan ngayon, samantalang ang kaharian ay kumilos na para tumulong kay Ghislaine, na ngayon ay haharapin niya itong mag-isa ang tatlong hukbo na sama-sama ngayon. Mahusay, hal ikaw rito Ghislaine, matalo man ako rito, sisiguraduhin kong isasama kita sa hukay, sabi nito ng buong tapang, dahil wala na siyang magagawa pa para baguhin ang takbo ng labanan, kundi ang patayin lang si Ghislaine. Nagbigay ng utos si Harold, wala kayong ibang target kundi si Baron Fenris, patayin siya kahit na anong mangyari. Pag napatay natin ang isang iyan, sa atin na ang tagumpay, sigaw na utos ni Harold, na nagmamadali na nga ngayon ang kanyang mga tauhan para patayin si Ghislaine. Sabi nitong ating bida sa kanyang kabayo, Black King, ang unang target natin ay si Gillian. Utos nito sa kanyang kabayo, na agad namang sumagot sa pamamagitan ng pagpapalabas nito ng ganadong paghinga. At ayun na nga, nakipagsalpukan na ang mga tauhan ni Harold sa ating bida ngayon. Agad nilang sinibat ng sabay-sabay si Ghislaine, kaya lang hindi ito makita ng malinaw ngayon sa kanilang harapan. Mula sa kinaroroonan ni Ghislaine at ng kabayo nito, ay agad silang lumundag ng ubod lakas at taas. Ganon nga ang nangyari, tinalunan lang ng Black King na kabayo ng ating bida ang mga kabalyero ni Harold ng walang kahirap-hirap, iyon ay dahil kailangan munang makuha, mailigtas at mailayo sa kapahamakan si Gillian. Ibang klase talaga itong kabayo ng ating bida, at si Ghislaine, dahil sa ginawa nilang pagtalo na iyon, at nagawa pa nilang atakihin ang mga kalaban na kanilang nilampasan. At heto ngayon ay papunta sila kay Harold, para salubungin ito ng napakagandang pagtanggap, na ikinabiglan ng isang ito. Harold Desmond, heto na ako, alam kong matagal mo na akong inaante, sabi ng ating bida, na nagliliwanag na ang mata nito na tapusin si Harold. Ang isang ito naman ay ramdam na talagang malakas si Ghislaine na hindi ito basta bata lang, na ngayon ay talagang tulo ng tulo ang mga pawis sa kanyang ulo. Tumalon mula sa kabayo nito ang ating bida, at nagpakawala ng isang nakamamatay na pag-atake kay Harold, na nagawa itong sanggay ni Harold kaya lang talagang nahawi palikod nito ang kanyang espada sa bigat ng pag-atake ng ating bida. At heto na nga, nagsimula na ang bakbakan ng dalawang kamahalan na ito, habang nasa ere ang ating bida. Itong si Harold ay nag-counter-attack, kaya lang umikot ng 360 si Ghislaine, para iwasan ang pag-atake niyo ni Harold, ngunit hindi doon natapos ang plano ni Ghislaine, mula sa ere, nagmalari misteryo itong si Ghislaine, sinukbit niya ng kanyang braso ang leeg ni Harold, para hilahin ito pababa mula sa kanyang kabayo. Tagumpay si Ghislaine na pabagsakin si Harold, dahil buong lakas niyang hinayla pababa ng lupa itong isang ito, na talagang bumagsak ang mukha nito sa lupa ng ubod lakas. Dahil doon ay talagang napabuga ng dugo ang isang ito, dahil malakas-lakas ang pagkakabagsak nito sa lupa, labanan pa lamang ng pisikal na lakas ay talagang wala na siyang kalaban-laban kay Ghislaine. Sa kabilang banda naman ng priest at kasama nito ay tinatawag ang kabayo ng ating bida, Black King, rito bilasin mo, sigaw nitong si Caro, para ilayo si Gillian sa lugar na ito at mapagaling ng healer nila. Ayun na nga, talagang may kakaiba sa kabayong ito, dahil pagdating niya sa target ay nagpagdaos-dos ito, sapat para maisakay kaagad ng mabilisan si Gillian, ang priest at si Kaor. Tagumpay ang plano ng ating bida, ang kanyang kabayo ay talagang hindi basta kabayo lang na sinasakyan, kundi nauutusan, at nakakaintindi, matapos makuha si Gillian, nagmamadali na ang mga ito na lumayo sa labanan, na ngayon si Harold at si Ghislaine ay magkatapat na ngayon sa isa't isa.
Titig na titig ng masama ngayon ang ating bida, dahil narito ngayon sa kanyang harapan ang utak ng digmaan sa Perd-Iam at sa Fenris na muntik pang maubos ang tauhan ng ating bida. Itong si Harold naman ngayon ay pawisan na, marami na rin sa lakas nito ang nawala, iyon ay dala ng pagod sa pinaggagawa nitong laban sa mga tauhan ng ating bida. Ganun rin naman si Ghislaine, kaya magkakaalaman na sila kung sino talaga ang pinakamalakas sa norte. Kainis, sabi ng isang ito, nakita ang pagkadismaya sa sitwasyon niya ngayon, dahil buong akala niya perpekto na ang kanyang plano, na sinira na naman pala ito ni Ghislaine. Sabi ni Harold sa ating bida, walang hiya ka, sinira mo ang plano ko na matagal ng panahon kong inihanda. Ang tinutukoy nito ay ang pagpatay sa kapatid ni Ghislaine, na magtutulak sa pagkawasak sa Perd-Iam. Hindi lamang iyon, dahil ang tapat na kabalyero pa niyang si Victor at si Hutton ay nagawa ring patayin ng ating bida at ng tauhan nito, lahat ng iyong ay nawala, naging sakripisyo dahil lang sa ating bida. Buwisit ka, walang hiya ka, lagi ka nalang nandiyan alam, lahat ng plano ko sinira mo. Kahit sa huling pagkakataong ito, hindi ka talaga kumikilos ayon sa gusto ko, at naririto ka ngayon na wala sa aking plano, galit na sigaw ni Harold sa ating bida. Itinutok ni Harold ang kanyang espada ngayon sa ating bida, sabi nito, handa ka ngayon sa labang ito, tama ba ako? Tanong nito sa ating bida. Si Ghislaine ay hindi nagsalita, nakatingin lang kay Harold, dahil ang tibok ng puso nito ngayon ay talagang napakabilis, hindi sa takot, kundi sa kasabikan na patayin ang nasa harapan niya ngayon. Nagsimula ng maglakad ang ating bida. Sabi nito, matagal ko nang inaante ang mga sandaling ito, sabi ng ating bida kay Harold, na talagang ramdam na ngayon ang nakakakilabot na pangjijihil ng ating bida. Sabi pa nito, napakatagal ng panahon ko itong inaante, sabi ni Ghislaine, iyon ay dahil simula pa sa kanyang unang buhay ay gusto na niyang makaharap ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya, na ngayon ay abot kamay na niya. Madali lang kayang mapapatay ni Ghislaine si Harold, o may ipapakitang lakas si Harold na magpapainit ng laban. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment. Makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!